Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik na naman po ang inyong katambay, si Katambay Manong po para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, umpisahan na po natin. Ito pong mainit na mainit pa po ito. Kani-kanina lang po ito mga katambay. Talagang ang pinag-uusapan po sa ating bansa ay siyempre po, politika. Politika mga katambay. Ito po, yung sinasabi po ng administrasyon po natin ngayon at lalong-lalo po ng institusyon ng Senado, may mga nasasabi po sila rito at ganon din po ang Kamara. Dito po sa Pastor Kibuloy mga katambay, sa Pastor Kibuloy at talagang dito po nag-umpisa ang sinasabi pong mga investigasyon sa Senado at Kamara. At ngayon naman po, talagang kahit po napakarami pong sinasabi po di umanong kaso ang binigay po o hinain o dito sa Pastor Kibuloy ay ngayon po nag-file po siya ng candidacy mga katambay. Komentuhan po natin itong balita at pakinggan po natin mga katambay. Ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Yan po mga katambay, ang nag-file po kay Pastor Kibuloy, I think ang kanya pong legal counsel o abogado, naghahain po ng kanyang candidacy mga katambay. At yun po ang sinasabi po, mga priority po ng Pastor Kibuloy. Siyempre, una-una po yung sinabi po ng abogado na siyempre yung freedom po ng religion. Isa rin po sa plataforma po ng Pastor Kibuloy yan. At yung siyempre po yung sa health system, edukasyon, at yung korupsyon mga katambay. At siyempre po yung kailangan din daw po niya na tutukan ang mga IPs at siyempre po itong ating mga OFW mga katambay at marami pang iba. Dito po sa nakikita po ng inyong katambay Kamanong, hindi po nila ito basta-basta pwedeng kutsain at banatan ang Pastor Kibuloy dahil una-una hindi pa nahatulan din ito ng korte. Wala pa pong conviction ito ang Pastor Kibuloy, di po ba? At paano po nila ito hahatulan? Napakarami na pong sa ating kasaysayan nakakulong na nga po yung iba. Nananalo pa, may kaso, nakalaya, naging senador. Di ba? Nakailang termino, di ba? Halimbawa na po natin diyan si dati senador Antonio Trillanes, di ba?
Yan po yung nag-aklas sa gobyerno, isang rebellion po, di ba? Ang ginawa po niyan nung panahon po ng dating Pangulong Gloria Aquino. Di ba? Nanalo po yan kahit po nasa kulungan. Di ba? Noong mga panahon na yon. At nabigyan pa ng pardon ng dating Pangulong Ninoy Aquino Jr. kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Di ba? Kaya mahirap pong banatan at batikusin ng isang Pastor Kibuloy na wala pang conviction, hindi pa convicted. At isa pa, mahirap din po itong banatan ng grupong Makabayan Black para sabihin nila na may mga kaso po ang Pastor Kibuloy at hindi po pwedeng tumakbo. Abay, baka po bumalik po sila sa kanila at sila naman po ang madisgrasya sa taong bayan, di ba? Dahil meron po silang kandidatong senador, itong Makabayan Black, na isang congresswoman o representative sa pangalan po ni Franz Castro na convicted na po ito. Convicted na po ng korte ng child abuse. Pero nanunungkulan po ito sa Kamara. Isa pa rin po itong representative. At tumatakbo senador din po ito. Yung convicted na ng child abuse. Si Franz Castro, mga katabay. Di ba? Kaya po dito, malalaman po natin ang boses ng taong bayan ng mga Pilipino. Kung tatangkilikin nila ang Pastor Kibuloy, mga katabay. Nasa taong bayan po yan. Nasa mga Pilipino. Hindi po ang mga media, hindi po ang mga politiko ang magdidesisyon po dito sa ginawa pong pagkandidato ng Pastor Kibuloy. Di po ba? Yun po ang tama eh. Taong bayan po ang magsasaysay, boboto, di ba? Kahit ano pong batikos ang gawin po nila ngayon sa nakikita po natin sa Pastor Kibuloy. Hindi po yan magpapanalo at hindi po yan ang magluluklok sa Senado. Yung batikos ng media, ng mga politiko dito sa pastor, mga katambay. Kaya malalaman din po natin kung may galit ang mga Pilipino dito sa administrasyon po ng bagong Pilipinas na sinasabi. Di po ba? Dahil yung nakita po ng taong bayan, yung nangyari po dito po sa Pastor Kibuloy, lalong-lalo po sa kanyang kingdom, na talagang sa tingin po ng mga Pilipino, mga kababayan natin, na talagang napuwersa at hindi po nagamit yung proseso ng batas at yung sinasabi pong freedom ng pagiging kalayaan ng bawat Pilipino, yung expression, freedom of expression at freedom of speech. Hindi po nakita dito. Saka po yung sinasabing separate po ng religion and state. Meron po mga nagsasabi rin po niya, mga kababayan natin, mga katambay. At dito po, sa nakikita po natin, mga katambay, kung ito po ay papalarin din po sa Senado, itong Pastor Kibuloy o si Kibuloy, magiging malaking tinik po ito ng administrasyon ng Marcos, President Marcos Jr. Malaking tinik po ito, lalo sa Senado. Dahil alam naman po natin, itong si Pastor Kibuloy ay dahil dun sa kanyang istasyon nagmula ang mga sinasabi pong batikos na nakikita po ng istasyon ng SMNI, yung mga nakikita po na problema ng ating bansa, lalo-lalo sa krimen at yung makakaliwang grupo at droga at korupsyon. Di po ba? Dahil isa rin po sa nagpaputok ng mga korupsyon sa institusyon po ng Kamara at Senado ay ang istasyon po na pinamumunuan din po ng Kibuloy, di ba? Lalong-lalo po sa Kamara, yung natuklasan po dyan. Di umano na grabe-grabe daw pong humawak at gumastos di umano ng pondo ng taxpayer, ng bayan, di ba? Yung sinasabi po na parang kailan lang po yan, naalala natin, di ba? Yung sobra-sobrang paggamit daw po ng speaker, di umano, ng travel fund, confidential fund na hindi maipaliwanag at hindi rin po natin nakikita at nalalaman kung magkano po ang mga confidential fund nila, extraordinary fund at yung travel fund, di ba, na naging issue at may dalawang anchor pang nakulong diyan sa Kamara, di ba, na mga ilang araw, di ba? Kaya magiging tinik po nila yan.
At yung sinasabi rin po ng Kibuloy na talagang yung paglaban din po sa mga kaliwang grupo, lalo po sa mga NPA, di ba? Na talagang nakatutok po ang kanyang istasyon dyan. At I think yung istasyon niya lang po talagang nagpapahayag at dyan ine-expose ang gawaing masama ng mga makakaliwang grupo. Di po ba? Kaya sa tingin po ni Kamanong, pag ito po ay ipinanalo po ng taong bayan ng mga Pilipino, ang Pastor Kibuloy, malaking problema po ito na nahaharapin ng ng administrasyon Marcos sa bagong Pilipinas. Lalong-lalo po doon sa issue ng droga ng Pangulo. Kung magiging senador din ito, sa nakikita po ng inyong lingkod, baka mabuksan po. At baka po ito ang isa po ito sa maghihiring, mga katambay, o mag-iimbestiga na kamukha nung ginagawa ni Risa Hontiveros, mga katambay. Kung gaano po siya mag-imbestiga sa Senado na hirap din naman kumuha ng katotohanan at wala pang napapakulong at ng talagang kulong, wala pang napapakulong tayo nababalitaan, yung talagang kulong. Karamihan po ay nawawalang parang bula ang usapan po riyan, di ba? Kaya kung ito po bibigyan o sinasabing tatangkilikin po at ipapanalo ng taong bayan at ng mga OFW ang Kibuloy, malaking tinik po ito, lalo sa issue ng droga ng Pangulo. Hindi po tsak papayag ito, komento na inyong lingkod, lalong hindi papayag ang Kibuloy na hindi mabuksan yan, yung issue ng droga. Dahil ayaw na rin po sa di umano kay Cathy Binag, may hawak din pong mga USB o ebidensya ang Kibuloy, mga katambay, dahil yan po ang umuugong, di umano, pati ang BP Sara may hawak, ang dating Pangulong Duterte may hawak di umano. Ayon po yan kay Cathy Binag, mga katambay, na kumalat po yan. Humalat po yung USB nang galing po kay Miss Cathy Binag, mga katambay. Kaya kung magiging senador po ang Kibuloy, dahil hindi naman po nila pwede itong harangin at hindi naman po ito pwedeng sasabihin na disqualified dahil nga po wala pa pong conviction sa nakikita po na inyong lingkod. Wala pa pong conviction ang Kibuloy. Hindi pa po ito nahatulan ng korte na convicted, di ba, doon sa mga kaso na isinampa po sa kanya. Di ba? Dahil nga magkakaroon po ng basihan ito, mga katambay. Yung mga convicted nga, nanalo na. Yung sinasabi nga na inyong lingkod, kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Hinalimbawa na po natin yan. Si dating Senador Trillanes, nag-convicted na po, nakulong na po, nakapaglingkod pa sa ating bayan. Ganon din po yung mga convicted na mga senador, di umano, si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, at si dating Pangulong Estrada, mga convicted po yan. Di ba? Nabigyan po lang mga parol. Pero, nanunungkulan sa ating bansa. Senador. At tumakbo rin pong alkalde ang dating Pangulong Estrada. Di ba? Nanalo rin. Kaya, magkakaroon po ng question dyan. At talagang ang taong bayan, lalo po silang magtatanong, anong klaseng hustisya ang meron tayo? Pagdating po sa Kibuloy, haharangin nila kung mangyari man yan o mangyayari. Naharangin nila ang pagtakbo ng Kibuloy sa Senado na wala pang hindi pa siya nakahatulan ng korte na convicted siya sa mga kaso niya. Di ba? Ano naman kaya masasabi rito ng hintayin po natin, mga tambay, kung ano naman po iyayaw-yaw o ibabatikos ng Senado, lalo sa pangunguna ng Senador Hontiveros, dahil siya po ang talagang gigil na gigil dyan sa Senado. Di ba? At sa Kamara, ano naman kaya ang kanilang sasabihin dyan, mga katambay? Lalong-lalo po ang grupo na sumusuporta daw sa mga makakaliwang grupo sa NPA, sa pangunguna daw po ng Makabayang Black, si Franz Castro, si Brosas, si Manuel, mga katambay. Hintayin po natin ang kanila iyayaw-yaw dyan. Tumatakbo po yung mga yan. Lalo po ang convicted po ng child abuse, si Franz Castro.
Tingnan po natin kung ano naman ang masasabi nila sa pagtakbo ng Pastor Kibuloy. Tayo naman po mga katambay, komento ng inyong lingkod, taong bayan ang magsasaysay. Taong bayan ang magdidesisyon kung talagang tatangkilikin po nila ang Pastor Kibuloy. Di po ba mga katambay? Hindi po ang mga kritiko, hindi ang media, hindi ang mga pulpul politiko po ang magdidesisyon kung ihahalal o magiging senador ng bayan o ng bansa ang Pastor Kibuloy. Dahil karapatan niya naman po yan bilang isang mamamayang Pilipino, lalo kung hindi pa naman siya convicted o wala pa siyang hatol ng hukuman dito sa mga kaso na sinampa sa kanya. Kaya po, intayin po natin. Dahil next year po, ang halalan, ang kapalaran po ng Pastor Kibuloy ay nasa taong bayan. Di po ba mga katambay? Nasa taong bayan. Ngayon, malalaman po natin, mga kababayan ko, mga Pilipino, malalaman po ng taong bayan ngayon kung nasaan po ang simpatsya ng mga Pilipino. Nasa administrasyon po ba ng Pangulong Marcos o nandito kay Pastor Kibuloy? Pilipino po ang magsasaysay at magsasabi kung sino ang pinaniniwalaan nila. Ang administrasyon ng Pangulong Marcos o ang Pastor Kibuloy. Diyan po yan eh. Diyan po natin makikita yan eh. Di ba? Yung suporta po ng Pilipino na tama ba ang ginawa ng administrasyon ng Pangulong Marcos o tama ang Pastor Kibuloy o siya ba ay talagang na political o sinasabing nasama ro sa pagiging na demolition job, mga katambay. Malalaman po natin yan. Lalabas naman po ang katotohanan yan sa darating na halalan, mga katambay. Kayo po, ano po ang masasabi nyo at ano po ang komento nyo dito sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, nag-iiwan po siyempre. Hawak po nating mga Pilipino ang desisyon kung talagang ang Pastor Kibuloy ay tinatangkilik ng mga Pilipino at hindi po naniniwala ang mga Pilipino sa mga ginagawa po ng ating bagong Pilipinas mismo dito sa ating Pastor Kibuloy, mga katambay. At yan po ay kaabang-abang, mga katambay, kaabang-abang. At sinasabi nga po na inyong lingkod, malaking problema po ng bagong Pilipinas kung si Pastor Kibuloy ay maluluklok na senador, mga katambay. Dahil alam po ng Pastor Kibuloy ang kabulukan, isa. Alam din po ng Pastor Kibuloy ang kabulukan po ng institusyon ng Senado at Kamara, lalo sa paghawak ng pondo ng bayan. Di ba? Kaya napakaganda po itong napakaganda po ito pagka ito po'y pinalad na maging senador ng bansa, mga katambay. marami po ito sa nakikita po ni Kamanong, marami pong imbestiga rin po ang gagawin nito, mga katambay. Nakatulad po ng ginagawa ni Risa Hontiveros, mga katambay. Magbabangayan niya sa investigasyon sa Kamara. Muli po, mga katambay, si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nagusto po ng ating maliit na vlog. Siyempre po, ang Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and comment. Siyempre po, sa mga gusto po. Thank you po, mga katambay. At sa muli po, ingatan nawa po. Paalam. Bye-bye.